Good day mga pare koy. Meron tayong quick tips video sa ating Click version 2 o nga pa version 3. So ito quick tips lang 'to mga pare koy. So ito yung ating preno sa harap. So sa kanan ito. So ito yung sa ating combi brake mga pare koy. So itong hose na to. Ayan. Papunta doon sa kabilang lever sa kaliwa. Ito yung combi brake na kapag nagpreno tayo sa likod, sa lever na to, sumasabay ng 30% yung harap, nag-i-engage siya ng 30%. So ito yung kable na yun na humahatak sa kanya. Ayan mga pare ko. Ngayon yung quick tips video natin mga pare ko is itong bolt na to. Ayan, kung mapapansin nyo, sira-sira na mga pare ko. Ayan. Napakahirap talaga tanggalin yan. Pangalawang beses ko na tinanggal yan. Kasi yung original brake seat ko pala mga pare ko, na-add swap ko na. Itong brake seat natin na bago ngayon, pang version 3 to. Nakuha natin ang buo. Ayan. Version 3, version 2, parehas lang siya ng brake pump. Brake seat, parehas lang. Ayan. So ito yung quick tips natin mga pare ko. Kasi yung sa akin, nung nagpalit kami, napalitan ko na yun ng stainless bolt. So ito, bakit nga ba kinakailangan tong palitan na bolt na to? Ito kasi mga pare ko, kung makikita nyo, ito. Ayan o. Ayan. Dapat itong pinakang kunya na yan, itong pinakang kuntil, dapat nasa gitna yan mga pare ko yun ng ganyan. So ngayon sa tagal, umuusod yan ng ganun. Pag nangyari yan ng ganyan ng mga pare ko, o kaya dito sa kabila ganyan, yung lever natin, kapag nag-apply tayo ng preno, kunwari ganun, sobrang tigas niyan i-press. Ayan. Kaya mas maganda pa pare ko na maaga-agapan nyo na habang hindi pa ganun katigas yung bolt na tutanggalin. Kasi meron tong Loctite sa loob eh. Tips din pala mga pare ko ya. Wag nyo tong gagamitan ng torch para initin, para lumambot yung Loctite sa loob niyan. Wag nyo initin yan ng torch para matanggal nyo. Kasi bakit? Ito mga pare ko, itong brake pump na to kung makikita nyo, yan ang pahaba na yan. Meron niyang repair kit sa loob. Meron siyang repair kit. Ito yung mga pare ko, yung nasa loob ng brake pump natin. Yan, ang tinatawag nating repair kit. Ito. Madumi ito kasi ito yung pinagpalitan ko mga pare ko, yung naka-stock na lang to eh. Ito yung dun sa unang motor ko. So wag yung gagawin mga pare ko na initin tong portion na to para lang makuha nyo tong tornilyo na to pag pinalitan nyo. Kasi ang laman nga nito, brake master kit, yung repair kit. Ito yan mga pare ko. Ito yung pinakang pump natin. Ayan mga pare ko, kung nakikita nyo, may guma sa dulo. Magkabilaan na yan oh. May guma. Wag nyong initan yan kasi pag ininitan nyo yan ng torch, malulusaw yung repair kit sa loob. Ito yung hawak ko. Pag nasira yan, wala nang kwenta yung preno nyo. Useless na. Tsaka ito sa loob, may gasket din ito mga pare ko. Ang purpose naman pala nun mga pare ko, yung gasket na nasa loob niyan, yung nandito. Kasi kapag bumaba na yung langis natin, kapag kumukunti, yung gasket na yun sa loob, humahaba yun mga pare ko. Parang siya yung nagiging pantulak doon sa langis para bumaba yung level ng langis. Kagaya niyan mga pare ko. Ayan, di ba may langis tayo na, ayan o. Ngayon, pag bumaba yan ng bumaba, alos nasa kalahati na yung level niya. Yung guma sa loob nito, yun yung bumabanat, nag-i-expand para bumaba dyan. Kaya, kung magpapalit kayo nito mga pare ko, wag ninyo itong iinitan ng torch. Kasi may mga gumagawa nito, na kapag nahihirapan sila sa bolt, iniinitan nila ng torch. Depende yun sa sitwasyon. Pero yung ganitong sitwasyon na may guma sa loob, wag. Tiyaga, gawan nyo ng paraan kasi ito nabibilog talaga to kasi sobrang tigas niyan. Ayan, kompleto tayo ng alin, ayan oh. Tapos, ayun, may mga wrench tayo, ayan oh. Pero hindi talaga uubra. So, DIY na lang kung paano nyo tatanggalin. Kasi ito, habang tumatagal, lalong mas mahirap to tanggalin. Kaya mas maganda pa mga pare ko, inaagapan nyo yung sa inyo. Kasi ito yung pinakang mahalaga dyan, ayan oh. Dapat itong pinakang stopper niya doon sa gitna, nasa gitna lang yung level niyan. Nakagitna lang yan. Ayan, kasi pag pumasok yan ng sagad ng ganon, itong brake lever natin mga pare ko, napakatigas nito pigain. Ayan, so ngayon tatanggalin natin to kasi napalambot ko na to eh. Pinukpok yan ng pinukpok mga pare ko eh. Kaya pipihitin na natin. So ayan mga pare ko, makikita nyo, lumalabas na yung Loctite niya. Ayan oh. Kaya napakatigas nito tanggalin. Ayan, dahil meron pa tong Loctite sa loob. Ayan, tanggal na natin. Ito na yung bolt mga pare ko eh. Ayan, may Loctite siya. Kaya ang hirap niya tanggalin. Ayan o. Ayun yung sinasabi ko sa inyo mga pare ko eh. Ayan o. Itong pinakang stopper na yan o. Ayan. Dapat nasa gitna siya nitong butas na to. Ito.
stainless bolt na to. At syempre kapag binalik ninyo mga pare ko, wag nyong lalagyan ng wag na kayong maglalagay ng Loctite kasi aluminum to. Ayan. Ngayon sabi ko nga sa inyo kanina, ang hirap tanggalin pag may Loctite. Tsaka hindi nyo pwedeng initan kasi masisira yung repair kit natin. Ayan, yung nasa loob. Kaya itong ipinalit natin mga pare ko ay stainless bolt. Yung size naman ito yung ginagamit sa mga pare ko, plate holder natin. Ito yung bolt para sa plate number natin. Ito yung size niyan. So ngayon ikakabit na natin ito mga pare ko. So ayan mga pare ko, ikakasa na natin. At syempre kailangan nahagit na itong ating stopper. Ayan. Ayan mga pare ko. So ayun, against the light kasi tayo sa lubong sa araw Ayan, ikabit na natin tong stainless bolt. Ayan. Ganyan yung level niya mga pare ko. Kung makikita nyo, ayan. Itong stopper na to, dapat nasa gitna lang nitong square na yan. Dapat nasa gitna lang siya. Ayan yung standard na level niyan. Ayan sinasabi natin na combi brake ng click. Na kapag nagpreno tayo mga pare ko sa kaliwa, ayun. So pipreno tayo. Bali mag-i-engage siya ng 30%. So ayan siya pare ko. Ayan. Hindi ko pa nahigpitan kaya gumalaw ng konti. So ngayon ipipix muna natin para hindi siya gagalaw. Ayan mga pare ko, sumahigpit na yan. Hinigpitan na natin. Ito yung sinasabi natin na pag nagpreno tayo, ayan mga pare ko, kung makikita nyo, ayan nagpipreno tayo sa likod, pero yung harap natin, ayan, kung makikita nyo, ayan ayan yung nag-i-engage ng 30%, ayan yung pinaka-combi brake ng click, at ganoon din sa bit na naka-combi brake, ayan, pag nagpreno tayo ng likod, sumasabay itong harap ng 30%, kaya malakas yung power stopping na binibigay ng ating preno dahil ito sa combi brake. Ito yung adjuster mga pare ko. Kapag matigas sobra yung lever nyo sa harap, pag sobrang tigas ng lever nyo sa harap, dito nyo siya i-adjust. Ayan. So yun lang mga pare ko, quick tips. Once again, wag nyo lang iinitan pag magtatanggal kayo, pag nahihirapan kayo. Gawan nyo na lang ng paraan. Dahil dito, bawal na bawal yung initan yan. Kung gusto nyo initan na hindi nyo talaga matanggal, ang mangyayari nyan, tanggalin nyo yung repair kit, tanggalin nyo tong hose ng brake natin, tanggalin nyo yung hose, tanggalin nyo yung repair kit sa loob, tanggalin yung gasket dito, tapos yung brake switch natin mga pare ko, yan dito sa ilalim, may brake switch yan banda dyan, tanggalin nyo lahat. So safe na yun para initan nyo, basta i-disable nyo lang lahat ng connection na yan kung talagang hindi nyo tumatanggal. So paano mga pare ko, sana nakatulong sa inyo yung ating tutorial for today. So hanggang dito na lang mga pare ko. And once again, thank you.